Alright, karong hapon, tungkol sa Ginoo, kung makakagad may panahon, makawali ta sa balik niya sa Jollibee, opportunity kayo, makawali ta. Pray na ta, kayo na sa Ginoo. Salamat ito sa Ginoo kung natin mga viewers na consistent kayo magsunod sa ito ang mga online preaching, Bible studies. Just this week, ay pila ka days, nights, wala ka kapatigayon, kaya ay mga live schedule na ito ang ginatiman. By next week, God willing, makapadayon ta sa ito ang Bible study. Alright, ang meron mga Bible, 1 Corinthians 1:30. 1 Corinthians 1 verse 30. Itubod sa Diyos, karong hapon ay maka-join na ito sa atong spirit preaching, kung maka-abot siya from atong igsoon from Danao, Brother Jason, kailangan siya mag-join. So tayo pray, maka-abot siya sa atong schedule. Alright, kita ninyo? Amen. Atong mensahe karon, 3 aspects to sanctification. Ang tulong at spito, nato sa pagkabalaan. Now, sa maling mga aspeto, mga igsunan, na pagkatunan ng verse 30. The Bible said, "But of Him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, righteousness, and sanctification, and redemption." Verse 31. "That according as it is written, He that glorieth, let him glory in the Lord." Ang Diyos ng panalangin sa mga pulong, amahan, kami nagpasalamat kanimo sa iyong ligayon na dihatag yung panamo. Salamat po, amahan, isang naman sa mga pag-awit, mga mensahe sa awit na nag-remind ka namo na ikaw ang simbaho, ikaw ang ngayon sentro sa mga pagsimbaw ng Diyos. Salamat kami kanimo, amahan, na ikaw naghatag ng ligayonan namo sa matag-usa ka namo, O Diyos. Pasalamat sa Simana, may pahito na tanan ng mga lakaw, lalo na ng mga Diyos, mga activities for the whole week. May nagpasalamat din mo Diyos sa protection ng dihatag, sa matag pamilya, sa pagtagbo ng sa panginahanglan, sa matag usa. Salamat o Diyos sa protection ng dihatag ng mga. Karong punta ko na malagaw ko na ikaw magamit ng mensahe, na matag usa ka namo, mga panginahanglan spiritual, matagbo through the preaching of thy word. Pinongyan po sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Now look at your Bible in verse 30 and 31. According to the Bible in verse 30, "But of Him are ye in Christ Jesus." Kita na ito mga pagsuuna kong posisyon na naatay diha kang Kristo Jesus. Sa diha naatay diha kang Kristo, ito ng Bible, God is made unto us. Ang Diyos naghimo kanato sa kaalam, sa pagkamatarong, sa pagkabalaan, o sa katugsanan. Maunay nahitabo mga kaigsuunan sa diyang nakakalihan ng Kristo Jesus. Maunay usa sa mga butang na angay nato pasalamatan sa diyang naluwas na. Kaya doon naghihimo ang Diyos nga kanato sa panahon ng naluwas na. Naghihimo siya nga kanato kaalam, naghihimo siya nga kanato pagkamatarong, naghihimo siya nga kanato pagkabalaan, naghihimo siya nga kanato katugsanan. Mao ka na gihimo sa Diyos. Mao sa verse 31. "That according as it is written, He that glorieth, let him glory in the Lord." So wala gyud usa nga mahimaya na to. Wala gyud bisan gamay nga parte sa himaya nga ihatag gani kanato tungod kay kining tanan buhat sa Dios. Amen. Ang pagkamatarong, ang kaalam, ang pagkabalaan, o katugsanan, kining tanan buhat sa Dios, gihimo sa Dios sa matag usa ka nato. Amen. Wala nga ngayon natong pasalamatan ng Dios, siya gihimo kalit kanato tungod kinaa kaniya kang Kristo. Kana pa lang daan kinaa kaniya kang Kristo sa kana kasiguruan kanato mga Kristohanon nga kita gimatarong atubangan sa Dios. Ano na itulong ka sanctification nga ito pagkaisugutan karon? Number 1, positional sanctification. Number 2, progressive sanctification. And then number 3, ultimate sanctification. Now, what was number 1, positional sanctification? Before nato ka na ihatag ang point makaigsunan, let's
Let's define the word sanctification. Ang pulong sanctification is the act whereby God sets a saved sinner apart so that from then on, He is dealt with us as a son instead of a stranger. Mo ang pulong sanctification, gikan sa imong kahimtang nga ikaw makasasala, dili mo kang balaan sa Dios. Imong kahimtang nga ikaw sinner, nahimo kang santos. So mo na itong kahimtang, giset apart ka sa Dios, na ikaw makasasala, nahimo kang balaan, nga ikaw makasasala, nahimo ka niyang anak. Ang dili sa Dios kanato karon, dili na stranghero, dili na stranger, dili na sinner. Ang dili sa Dios kanato karon, nga ikaw manala kang Kristo, ikaw iyang anak. Amen. Mo nang buong pasabot ng kaigsuonan sa sanctification. Positional sanctification, possessed by every believer from the moment of his conversion. Nadawat na ni mga kaigsuonan sa panahon na kita naluwas. Kita na sanctified, kita na himong na-set apart sa panahon mga kaigsuonan na kita misalig ni Kristo Jesus. Look at the Bible in 1 Corinthians 1:2. 1 Corinthians chapter 1, verse number 2, the Bible said, unto the church of God which is at Corinth, to them, look at that are sanctified in Christ Jesus. Kita nga na-sanctified in Christ Jesus. Ikaw nga na-sanctified in Christ Jesus, unsa ni tawag yan mo? Called to be what? Ang Dios, ang piling sa Dios kanato, dili na usa ka makasasala. Mao na atong posisyon karon sa panahon nga ikaw misalig ni Kristo Jesus. Dili na stranghero ang tanaw sa Dios kanimo, dili na makasasala ang tanaw sa Dios kanimo, ang tanaw sa Dios nimo, ikaw iyang anak o ikaw santos at ubangan sa Dios. Dili na kinahanglan mga kaigsuonan i-canonize makasbatikan para mahimo kang santo o Santa April Jane o Santo Raj, dili na. Sa panahon ginaa ka ang Kristo, mga kaigsuonan, ang tanaw sa Dios kanimo balaan, mahimo kang anak, dili na ka-stranghero sa katubangan. Mga paminaw, dagas mga tao karon bisag kinsa ng santos gidampan giludhan yampuan. One time, ano na yung sa Kristuano, nag-imbitar siya o dili magtotoo. Ningon ang iyang imbitar na, di ko simbahan ng simbahan kayo may mga santos. Ningon na ng totoo sa Kristuano niya, kanagang santos na mo, di ko simbahan, kanagang santos mo. Musunti pa ganit, mulihaw pa ganit. Ang iyang imbitar siya, nakuhan siya sige na naproyoso siya. Ano, masugat na rin. Napilig Santos, matabi. Wala. Kanyang Santos, ay mga matabi. Tupad, giglingkod mo. Bakit istorya pa kayo mo? So excited kayo siya. Proyoso kayo siya. Sumiyantos sa simbahan. Siya nililingis pa din mo na. Sabi ka na Santos, mamatabi. Wala lagi. Tupad mo Santos. Siya, asa ka na? Tupad. Ako, Santos ko to. Si Santos, mga na deklarasyon sa Biblia. Sa panahon nga nahimo kang anak sa Dios, santos ka tubangan sa Dios. Mga na itong positional sanctification. Giset apart ka sa Dios. Gikan sa itong pagkamakasasala. Gimot ang santos. Gikan sa itong pagka-stranger. Nahimo ka niyang anak. Amen? What is the Apostle Paul in 1 Corinthians 1:2? Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus. We are sanctified in Christ Jesus and called to be what? To be saints with all that in every place calling upon the name of the Lord Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. So kinina yung mga santos, kanina yung mga tao nga sanctified sa atong Ginoong Kristo. Kay tungod naa na kanila ni Kristo, mga kaigsuonan, ang tawgo ni mga ngan, kinsa? Kinsa'y tawgo ni mga ngan? Ang ngalan ni Ginoong Kristo. Diba kung sa datos mga tao karon nga nagkanonize sa mga tao nga santos, pero ay ang gitawag. Ang mga santos sa Biblia ang gitawag nga nga lain si Kristo. Kay si Kristo mahinungdan nga ikaw nahimong balaan. Si Kristo mahinungdan nga ikaw nahimong anak sa Dios. Amen? Tungod kay naa kaniya ni Kristo Jesus, bisan pa mga tungnaw dili kay sa tusunon pero
tumangan sa Diyos, santos ta. Ha? Di ba nakatuhan yung namoy santos? Pero sa ayon, tanawas ng namoy, mamulan. Magdunda santos, magiging naman. Pero tumangan sa Diyos, kinaka din ni Kristo, santos ka. Eh, may mga na itong posisyon. The moment we believe Christ, the moment we receive Him as our Savior, atong baruganan, atong posisyon, na atalian ng Kristo Jesus. Mga itong positional sanctification, we are called to be saints. Itawag tang mga santos, itawag tang niya ng mga anak. Ikaduha, kining progressive sanctification. So may buong pasabot na pastor. Ang progressive sanctification na maigsunan is our daily growth in grace. Becoming in practice more and more set apart for God's use. Ang progressive sanctification na maigsunan na matang adlaw, nagkinabuhi ka, mutubo ka sa grasya, o matang adlaw, iset apart ka for God's use. Para magamit ka para sa bulhaton sa Diyos. Tanawan ko yung Bible, appear ko yung Bible sa 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessalonians. So nasa sanctification, daily sanctification, mo nang gitawag og progressive sanctification ng igsunan. 1 Thessalonians 4 verse 3 and 4. So gisit apart ka for God's use. Ganina, gisit apart ka from ikaw na makasasala, gihimo kang balaan, gihimo kang santos. Karon, kining progressive sanctification, imo ang daily growth diya sa grasya, nga gisit apart ka, nga mahimo kang buluhato, mahimo kang galamiton sa Dios. 1 Thessalonians 4, 3 and 4, are you with me? The Bible said, "For this is the will of God." What is the will of God? Even your what? Sanctification. That ye should abstain from what? From fornication. Gibalikay na, gikan sa fornication. Verse 4. That every one of you should know how to possess kanang vessel diha, mga kaigsunan, referring to our body. Kanang panudlanan diha, nagtumbok na sa lawas. Kung saan yung pag-possess sa imong lawas, in sanctification and what? And honor. So makita na to, nga kini diay progressive sanctification na adlaw ni may tapos mo kinabuhi. Nakita sa atong pagkinabuhi si Kristohanon, nga kini nagkinabuhi ta ba mga pingon sa kinabuhi, giampingan gyud nato tong galingon, nga di ta makasala, nga ang atong panudlanan kini atong lawas, mga kaigsuonan, mahimong galamiton sa Dios. Pareho ko na lang ang principle ba nga, kung mainom kang tubig, mugamit pa kang basong hugaw. Kasuway mong mainom ng tubig nga ang baso na mong ikuha, kanang naglubogs ka lang. Ipunitin mo, gibukaan ng tubig, giinom ni mo nito. Hugaw no? Itang tao, di kita mugamit o hugaw butang. Kaya bawa ta, nga dili din na maayo. So also sa atong panudlanan, gusto ka gamiton ka sa Dios, ang imong lawas, kinahanglan, you know how to possess your vessel unto sanctification and honor. Then, mo nang wala kang Kristohanon nga mahimong galamiton sa Dios kung nagkinabuhi ka sa sala. Right? Gusto ka magamit ka sa Dios kung ang imong kinabuhi mga kaigsuonan, nagkinabuhi kang bala, nagkinabuhi ka mabinantayon, nagkinabuhi ka mga kaigsuonan nga maapingon, madulungganon, verse number 4. So, sa paagi mga kaigsuonan nga, mahimo ni sa akong kinabuhi as a Christian, as a believer. Look at your Bible in John 17:17. Unsa may muhidlo na to? Sa atong pagkinabuhi, para mag-grow ta diha sa grasya, o mahimo ta, masit apart ta for God's use. John 17:17, are you with me? Tanaw yung Bible. Sa unsa paagi? Sanctify them through the what? Truth. Thy word is what? So kini na yung pulong sa Ginoo. Mao ni paagi makaigsunan nga sa atong pagkinabuhi ma-sanctify ta. Mahimlukan ta. Wala Kristohanon, kung observe mo, kung dili ka magsigig basa sa Bible, dili ka magsigig tuon sa Biblia, kung dili ka mag-memorize ang Word of God, uminog mahayo. Lisod kay para kanimo mga igsunan nga magkinabuhi ka,
na mapinantahiyon. Kaya wala maka-instruction na imong gibasihan. So ang pulong sa Dios, mga igsoon, importante kinis mong kinabuhi because the word of truth, we are sanctified by the truth. The word of truth. Tanawan ko yung Bible na verse, Ephesians 5:26. Mo na encourage ta mo, kung unsa mo kabisi sa inyong trabaho, at agi din yung time ng magbasa ng pagtuon sa Biblia. Mo ni mo hugas na to. Mo ni mo hinlo na to. Ephesians 5:26. Are you with me? That He might sanctify and cleanse it with what? With the washing of water by the word. So ang pulong sa Ginoo sama ni tubig. Di ba kung manamin ka, ang pulong sa Dios yung susama sa dyan sa amin. Di ba kung manamin ka, na kayo makita hugaw sa imong naon, sa imong buhaton. Intrapo ni mong sa amin sa imong naon. Kita na mong tao, ka na namin yung nagkabulingin siya, nagsabi ng trapo niya. Katawanan kayo pelo. O sa imong buhaton, magkuha kang tubig, imong hugas sa imong naon. So ang Word of God, sama siya, di na kayo sigsamag sa amin. Na magsulti ni mo nga hugaw ka. Sama sa diyang tubig na hinlo ni mo sa imong hugaw. Amen. Mo na, the more ka magbasa sa Bible, the more ka mag-study sa Bible, the more ka aware ka kung sa'y hugaw sa kinabuhi. Right? Pero kung kayo basa-basa sa Bible, huwag ka magtuon sa pulong sa Diyos, saan mo pagkaibaw nga nagkabulingin na mong naon? Kaya pulong sa Diyos, isusamang sa amin, o isusama sa siyang tubig. Nga mo hinlo kanimo. Muna, paminaw, kining progressive sanctification, ano na ni siya kalambigitan mga kaigsuunan nga, isit apart ka sa Diyos, diha sa iyong buluhaton. Dili ka magamit kung hugaw ka. Mabitaw sa Biblia, kung nagtinabuhi kang karnal, kung nanakay karnal ng mahuna, dili ka magamit ka na. Pero kung ang imuhang pagkinabuhi, nagkinabuhi ka niya sa Espiritu sa Diyos, naglakaw ka niya sa Espiritu sa Diyos, dako ka gagamiton sa Diyos. Gusto na magamit ka sa Diyos? Amen? Wala ko saan na itong mamagtinguhan na kung ikaw na kang anak sa Diyos, nag-desire dito, mahimong kang gagamiton sa Diyos. Mahitabo lang na, kung una lugar, imong gitugutan, magpulong sa Diyos, muhinlo sa kinabuhi. Sama ni sa tubig. Muna, encourage na mo kung kada adlaw dito mo kabasa sa Biblia. At aking kitang tayo ninyo mga isunan. Importante kina sa panahon ron. Dagaan kayo posibilidad na makahugaw lang sa kalibutan lang atong ipuyan. Purtig lang po ka sa kalibutan. Danlog kayo. Anytime makabulingin ka, makahugaw ka. Muna, importante ang pulong sa Diyos na magsulti ka natin sa ihugaw sa mga galingon. O yung mahugasan ka, pinagi sa pulong sa Diyos. Amen? Mga nasa gitawag, progressive sanctification. And then lastly, the ultimate sanctification. So may buong pasabot ng ultimate sanctification, Pastor. Ang ultimate sanctification, mga igsoon, unan, attain only when we are fully and completely set apart to God in heaven. Morning time, i-set apart ka sa Diyos, gikan aning present evil world, niya ibalhin ka sa Diyos, budos lang. Morning niya itong ultimate sanctification. I-set apart, una, gi-set apart ka sa Diyos from your sin, kaya ikaw makasasala, gihimo kang balaan. Ikadua, gi-set apart ka sa Diyos, na magamit ka para siyang buluhaton. Just like the Apostle Paul, kay nung ni Paul, nga gi-set apart siya para sa buluhaton sa Diyos. Gitawag siya para sa buluhaton sa Diyos. O ikatulong mga kaigsunan, gi-set apart ka, di ka hining, dautan niya kalibutan, dito na sa langit. Amen. Gikuha ka, di ka na yung kalimutan na dito. Mauna ning time ay nagbalik sa akong Ginoo sa Kristo. Fully and completely set apart to God in heaven. Mo niya itong i-look forward kanunay sa akong kinabuhi. Kaya ning kalimutan na, minkas na kinabuhi ta, sala kita. Masayot kita. Makahimo kita dili maayo. Right? Pero kini nga ultimate sanctification nga atong ipaabot, inigbalik sa Ginoo, sa atong Ginoo sa Kristo. Kuwaong tagikan ni ninutan ni kalimutan, datong tanin ito sila. Mao ni prayer ni Paul. Kanawa ko sa prayer ni Paul, 1 Thessalonians 5:23. Kaya yung Bible. 1 Thessalonians
chapter 5, verse number 23. Tanawa ang pulong sanctify. Are you with me? And the very God of peace sanctify you all. Gibalaan mo sa katibukan. And I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Mauna rin mga kaisunan ang ultimate sanctification na ito. Ngayon ibalik sa itong Ginoong Kristo, the God of peace will sanctify us holy sa katibukan. Ngayon ibalik niya, our whole spirit, soul, and body be preserved blameless unto the coming of our Lord. Kaya there is kalibutan, daghan mga buhat nga hinungdan nga kinibang mablame ka, no? Tungod sa kadaghang mga buhat sa kalibutan na hinungdan makasalanan. But the ultimate sanctification sa diha ang Ginoong Kristo mabalik siya kuwaon ta ning kalibutan, gikan ning kalibutan na dakot ta niya dito sa langit. Mao ni pinakahindot. Amen. Amen. Siguro mo man napatay ka hangawa sa kalibutan, mga tagasawang lahat ba? Nga, mulingi mo pagid sa nabilin. Kaya ba mo, makalingi mo lang ka kang nahangawa ka sa daghang nabilin. Kaya katabi sila, kaya ba mo sila kabuha to sa sawang lahat, daghang dito sila napundar sa Sodom, Gomorrah. Nagutay posisyon sila sa Sodom. Sino titibantay sa, kuwan dito sila, security guard. Sino titibantay sa gate. Daghan sila napundar ito, yung mga anak nakaasawa, nakabanaw, taga dito. Mo sila gipagawa sila sa Ginoo gikan sa Sodom ug Gomorrah. Daghan ginahabilin nila dito. Nangawa yung asawa niliki ko dito. Mo na nasa di advantage no kung kining Kristohanon wa kay naghambutang sa kalibutan. Ngano? Kaya wa kay hamawaan ni balik sa Ginoo. Kaya kung daghan ka butang sa kalibutan na panalitan na kay mansyon, bako pag inyong nahuman, yung pagkaon mabaling Ginoo. Di ka katayo sa yamas ng mansyon, bako pag ako nahuman, huwag yun ako mapusli. So nasa na advantage mga kaigsunan, kung wak kayo nagkabutan na nagkabutan na. Right? Kaya dili kayo ma-attach sa mga kasing-kasing. Pero kung daghan sa mga butang, grabe kayo attachment sa mga kasing-kasing. Muna ko man, dili sa gusto pabalikon at sa ang Ginoo kay wala nila ma-enjoy ang mga butang na naan nila. Pero raman ng Kristohanon, yawa kayo ng butang, nagpuyo lang sa simpleng balay, siyog handong mong langit. Nanawan, ganito sa mansyon, ay mo kumpara sa mong balay. Right? Amen? Muna nasa di advantage na mga Kristohanon. Pero kung nagkakit kang kwarta, nagkakit kang bahan sa kalibutan, nagkakit kang natigo ng kalibutan na, sama sa sawang lahat, siguro yung nanay mong reaksyon, mahangawa ka. Monang, iba mo, usas ako nakita kung sa inyong dan, mabalik ang Ginoo, dili lang karoon mausa ka di ang Kristo. Kaya karoon, nausa man ta spiritually, right? One body. May usa ta kang Kristo, physically, ibalik ko niya niya. Kung dili sa mga kaigsoon na usas ako nakita, na dili kayo ma-attach ang atong kasing-kasing, hindi kalibutan na. Kaya tudlo ko sa Ginoo na to, set your affection on things above. Kaya magkadugay magkugas sa kalibutan, ang attachment mo, magka-strong yung attachment sa kalibutan. At agad mo o example, katong nahitabo ni Elijah. Familiar, kasi familiar sa istorya ni Elijah. Di ba si Elijah, palayo ko siya, kay ang asawa ni Ahab, ipapatay siya si Jezebel. Asa siya paingon? Dito siya sa Brook of Cherith. Kada buntag, padadaan siya pagkaon dito sa uwang. O niya, tubig, wala siya problema, kaya naray brook. Na isa pa, mapirming dagay na yung tubig. Uy, hindi na siya ganang mubira dito, kinaatat sa si Mayo dito, sa pagkaon, sa tubig, kada buntag, doon na-provide na yung need. So, kinidihay, kinabuhi ba nga, hilabihan mo ka-attach sa mga butang? Dili ka kinahanglan ubiya, di na ka ganang ubiya, di na. Kabantay ka, wala ka sa sitwasyon niya, komportable yung kinabuhi. Dili ka ganang ubiya, di ha? Di ka ganang magawa sa comfort zone. Kaya kung
muwakas ka diha, di ka ganahan. Muna, doon yung mga pagtabo sa itong ilamuhin mga igsunan niya, tubod sa Diyos, na makagawas ka ng lugar. Kaya once makatubod ka diha, usay yung attachment na diha. Right? The more tang magkalugay din sa kalibutan, the more na itong affection na sa kalibutan. Muna, nagsaan ang Ginoo, mabalik siya. Kwaon ta. So kanang ginos Biblia, set your affection on things above. Gitudluan ta sa Dios anak para nato kasing-kasing dili kay ma-attach sa kalibutan. Kinamo tendency mga ma-attach sa kasing-kasing sa kalibutan makisulat. Labi nagdaghan ito mga butang ng kalibutan, nagdaghan ito sa kalibutan, right? Tanawan mga tao, mga datong nasod. Karang mga datong mga nasod karon. Kasagaran sa mga datong nasod, di ko Ginoo. Hilabihan ang ilang attachment sa mga butang sa kalibutan, sa mga material sa kalibutan. Tanawan na po sa punto nga, huwag may magkinahanglan Ginoo eh. Kinahanglan na matanan. Kita niyo? Pero kung ikaw makaisunan, nakas na kong panginahanglan, nakas na kong min, tanawan mo kung sa'yo mong buhaton. Di ba permito mong sampit sa Ginoo? Wala kung mabot sa'yo kung kinamuhin na dili na ka kailangan. Okay, gusto rin natin ng Lord. Hatagin dako kay ni para maginagpo mahimong kumay ng puon. Kaya kung ako kay dako kay ni, diba mo sa reaction sa Kristohanon? Nakita, igabin mo sa pag-crave mo dahil pagkaon. Itanong mo sa mong bawat taon, dako kayo mo kwarta. Higdan mo sa mong balay, hindi mo yung daanan. Hindi, makampo pakakana. Kampo pa, basta may pasalamat. Ang bang, mahimo ba kita? Mga mga iksuna na na ultimate sanctification sa tanang mga believers. Kung mga na itong itangkaw, kita ang naigugma sa pagbalik sa Ginoo. Amen? Nagwaon ta sa Ginoo, gikan nining daotan niya kalibutan, o ibalhin ka niya dito sa langit. Nadapit na itong balaguyan. Amen? Excited na mga iksuna? Naibalik niya sa Ginoo. Bubuto ang mga nang inikabot ko sa langit. Ito, tas Ginoo nito. Ha? Buto mo na eh. Nga ito, tas Ginoo. Kaya daw mga ito, sa book of Revelation, yung idaan niya dito sa fountain water, sa Ginoo. Kapag sa matawa. So anong panahon ng mga kaisunan? Mawali siyang lugar nga nabasa niyo sa Biblia, na streets of gold. So atong gibasa karon nga literal lang mahimong realidad sa panahon. Ang atong patihon na panahon na makaigsunan maglakaw ta sa streets of gold. Mindutang giniani di ay. No, itur kas Ginoo dito sa langit. Mao ni siya mga cherubims. Mao ni madagboy na cherubims. Mao ni siya mga angels. Mao ni siya ang tree of life. Kaya ang tree of life karon tuman sa third heaven. Mao ni ang tree of life. So kana mga senaryo mahitabo na. Nindot kayo. Excited mo na mga pagsunan. Diri sa kalibutan, bisa pag-unsa na kanindot na dapit ang mga tuwan, nagaroy bati mo makita niya. Bisa mo ato pa ka. One time ito, nagtanaw ko ba, try ko, pinaka-nindot na lugar sa kalibutan. Nasa Europe, sa itong lugar, nga, nindot yung kistanan. Ang mga balay dito, nakilig sa sapa, nagihimok ito nilang, giguan ito nilang, i-preserve ito nilang lugar. Pero, kung ato man ang din ang lugar, nagyapit bati mo makita. Pero nag-ato mo sa langit, may bati makita ito. Muna mabot ang ultimate sanctification sa Kristohanon, ni Kwaon, tas ginugikan ni Ginoo sa spirit ng kalimutan, dagkol na dito sa langit, ituro pag ikas Ginoo dito. Kanya, makainom daw pa makakas mong problema na, nakabot mo dito sa langit, sa kanindot sa lugar, may nagatuan. Muna mga Kristohanon karon nga nangamatay ni una na nato, kita nabuol ta, nga nangamatay sila. Pero mas nabuol siguro po sila sa pagkahintang karon. Ay mga to, kay sila ayahay na kahintang kita na nakigbisong po tas kinabuhi pagkakadlaw. Sila dito nag-awit na, nag-diagnose Ginoo. Akong mama dito, akong papa nag-diagnose
naglayag na sa Ginoo, naghimaya na sa Ginoo, kita din nakigbisog tas kinabuhi matag-adlaw. Nya pumabot man ganay hapit ta mamatay, mong ginhawa po kita. Ginhawa po kita kay di pa ta gusto mamatay. Nya sa namatay ta, naabot ang langit. Ano nagpupugong pa mo ginhawa kanindot man ni lugar ako ano? Di ba no? Kaya mahadlok pa ko mamatay. Nag-abot na dito, kanina pa na nilugara. Nagpupugong pa ko, nigasto pa ko pamilag 2 million para di ko mamatay. Namatay na naghapon ko. Nga akong ari o di langit, kanindot na nilugara. Kita ka sa mga anghel ito. Mga awit sa mga anghel, ang tipog sa mga anghel. Madunggani mo. Siguro ko, siguro parehas ako mga tipog mo, hindi kawit ito. Nag-dress simbahan, kasi mayabang na pero dito, nindot ka dito. Muna mga isunod mo, nag-ilong forward na to. Our ultimate sanctification, mausabi mga dawa, mubalik atong Ginoo sa Kristo, wow, tagi ka din daotan na kalimutan, o nagpunta niya Diyos kami. Amen. Muna kung dili ko excited na I don't know kung unsay nakaatat sa inyong kasing-kasing umayo. Pero kanako as a Christian, as a preacher, excited ko ang panahon na. Kisa ako pag kinabuhi ng kalimutan na nakigbisog ta, lisod ba yan? Hinigbatan mo sa buntan, trabaho ka. Ang ahuban mo, ikay-sikay sa balay. Wala kinabuhi. Niya din ka mahandong, di ka maghandong, balik ang Ginoo. Ang nabasa na nato sa Biblia, mga litra, kung sa kanindot ang langit sa buong revelasyon, niya lang panahon na, realidad na tumakita. Sa duhan ito kumaka. Amen? Mao ba na yung gihandong matagataw? Alam ito, so tiyata mo no, namos na kung kalisod o pagsulay sa kinabuhi ba? Pag-una-una akong langit. Kung namin akong problema, kung nauna ako kung sa kanindot ang langit. Diba mag-iis ang inyong problema? Magdaan ang inyong pamato. Kikini akong kalisdanan, dili rin sa kalibutan. Kung maguna-una ako sa kanindot ng langit, mga kaigsunan, hindi makasamok ang mga panghitabo sa kalibutan sa kinabuhi. Amen? Tayo, excited na rin ang panahon na. At ito ba tumawid ko na itong mga matapahan? Nagpasalamat ko ni mo, Diyos, sa mga pulo. Una, nag-sanctify ni mo, gikan sa among sala, kung nahimong hinimong anak. Gikan sa among pagkamakasasala, nahimong hinimong anak. Gikan sa among pagkastranghero, gikan sa among pagkamakasasala, nahimong mga santos. Gi-sanctify ni mo sa matag adlaw, kami nagtubo niya sa grasya para magamit sa imong buluhaton. Bisan po man sa sanctification, sa maabot, or ultimate sanctification, na imong mingkwao, di ka rin yung dautan, yung kalibutan, o dadon mo sa langit, na imong giahanda. Salamat o Diyos, kuning nasaan. Daghan siguro ka lang, hindi nabuntagon, na ay discouragement, na ay mga kalisod, mga panghitabo sa kinabuhi, wala daw mga kanitabo kini. Kapalit ka bungtago ng Diyos mga dampo. Naamong tang mapanwalandungan kung sa may kabulahan ng mga klases mga tao. Dili lang kayo kaming diluwas, gandaman minimong dapit. Naamong niyang pagkatuan ng kumaning kinabuhi sa kalibutan. Hinawag ako, matanan ka na mo karoon, may kabungtago. Nakaampo na din sa kalawasan. Ubasin, ano na usa na mo, uduha, tulo, narinig pag-iday luwas, wala pag-iday siya katugihan. Kung kasaling Diyos o Kristo, siyang kalag, na si Kristo Jesus lang yung maluluwas. Pero kung tago, dili niya lang ngayon, dili niya lugayon. Na mo ingon siya diya sa kilikuran, kinasing-kasing, Ginoo ka sa ito, ako sa mga sana. Ginoo sa Kristo, salamat na ikaw namatay, Ginoo na banhaw. Nagsakripisyo dito sa cross para sa aking kalawasan. Ako nagampo mahal. May mong gawaso na akong kalagkaroon. Ang iwa siya gala. Tilit ka niya balibaran.
Sa kalibutan ng puno sa walang kasiguruan, ang Diyos naghatag ka ng kasiguruan na maampo lang nato diha ang Diyos o Kristo. Diha lang ang Kristo Jesus nato kini mabalunan. Kumusalit ka diha kaniya, kumuhangyo ka diha kaniya, dili o dili ka niya malibaran kung kinasingkasing ka mutawag sa iyong ngalan, kung may mag-Ginoo pasaylo ako, luwasan ako ka lang, pasaylo ako sa dili na ako matinuohon. Sa iyong gibuhat dito sa cross para sa akong kaluwasan. Karong pagpunta ko lang, may maubos ang mga pagbalimo, luwasan ako ka lang, sa ligan ko ikaw, ay ikaw lang ang maluluwas. Ikaw na iyong langaya. Mintras ano na may panahon sa iyong kinabuhi, karoon ng panahon. Ngayon sa ligan sa Diyos sa Kristo. Yan sa mong gilingkuran, mintras kinupong ka, nagbiyo ka sa mga mata. Mamalandungi ang kinabuhi. Pamalandungi, anytime mabot ka na ito katapusan. Karoon ng adlaw sa kaluwasan, karoon ng adlaw sa pagkawat, karoon ng adlaw nga ngayon kung sa ligan sa Diyos sa Kristo. Sa lipi siya, walay na makaluwas kanimo hingala siya na. Sa lipi siya, di mo pumusita siya. If thou shalt confess in thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Thou shalt be saved. Isugin din mo sa mong baba ang Ginoong Jesus. Saligan mo siya sa mong kasing-kasing na siya nabanhaw gikan sa mga patay. Ikaw maluwas. Dili ka malibaran sa Diyos kung ang iyong kasaluwasan. Trabaho sa magluwas, magluwas. Trabaho niya magluwas sa kanino. Ang iyong asya karon, ipaluwas sa iyong kalang. Sa ligi siya, padayon na siya sa mga kasing-kasing. Andal siya magluwas sa kanino. Mga Kristohanon gananing kabugtagon, ang certification nga itong nadawat, naangkod, nahimo ba kang mapasalamaton sa Diyos ni Giset apart ka sa Diyos, gikan sa imong pagkamakasasala, gihimo kaniyang anak. Gikan sa imong pagkamakasasala, gihimo kaniyang balaan, gihimo kaniyang santos. Nahimo ba kang mapasalamaton sa Diyos di nakapita? Kung nako'y isa-isaan, nga usan yung mga adlaw, ibalhin ta niya, gikan ining kautan ng kalibutan, ngadto sa dapit kanyang giandam sa tanang misalig kang Kristo Jesus. Kung maninungdan, ngayon ina na yung mga disciples, ayaw itubot na masabot na yung kasing-kasing, salit sa Diyos, salit sa kanako. Dito sa balay sa mga narinig ng mga mansions, di pa ni Ginoo, di pa ni isulti ka rin. Mato karon sa makanda mong dapit para na ninyo. Balik ko, paon ka mo sa kong pagalinon, kay mungasa ako kumausap ka. Maunay saad sa Diyos, maunay saad ni Kristo Kristo, sa tanang misalig ka niya. Maunay amay na ito pasalamatan sa Diyos. Na ang kalisod, ang kalisod na ito sa atong pagkinabuhay ng kalibutan na matapos kining tanan. Kining kasabot, kining kaguliyang sa kalibutan, kining kagubot, kining kalibutan na, kining misunderstanding sa matag usa, kining problema at mga sakit na ito na sinati ni kinabuya. Biyaan tanan! Balik sa itong Ginoo Kristo. Meron siyang pasalamatan sa iyang saan. Kaya ka namang saan, nagkadool. Ayaw pagkatungan. Kung mga Kristohanon, siguro nalimog ka. Yan ang saan sa Ginoo. Na may mga saan na hindi mo kalimutan, yan ang saan, na kubalik ang Ginoo. Upawag ka niya, yan sa kagalingon. Salamat po Diyos ng ultimate sanctification na mong saad sa tanan ng mga nisalig kanimo Ginoo. Inaot ako natalo sa Kristohanon karon. Nahimo kami mapasalamaton yung kapita. Dilapay sa kaluwasan ng mga naako, bibili sa saad na yung ihatag ng kanang.
himaya, mahimong sa among matagalaw pag kinabuhi. Tabangi kami Ginoo nga sa among mga buhat, mga lakad sa kinabuhi, di kami masipyat. Labi nagkaroon ang pagbalik ng Ginoo. Matagi kami kaalam sa among mga buhaton ng pagkahimuon. Nakinig na isubay kayo sa imong kabubuton. Tabangi niyo Diyos. Madilig ni masayop sa among pagkabuhaton o pagkahimuon matagalaw. Bangin niya man, tinanggal ni sa mong tabang, kung namin mga desisyon ng himuon, at ang hindi ka alam, giyahin ni, kung ako balik himuon o di, kung ako balik kabubuton o di. Before may mahimos desisyon, ako lang ipaabot niya kanimo, ayaw sa amin kaalam kanimo, kung imo ba yung kabubuton o di. Sa mga batanon, kung may mga desisyon ng himuon, tilit kay tihagadayon, mahimo. Mga yung kaalam, iya kanimo, o Diyos, kung hindi mo ba kamubuton. Kaya mga sayo pa desisyon, yung mabuhat sa kinabuhi, ano lang yung consequence sa umabot, kung ako kanibuhaton, na wala may mga yung diya mo. Tabang yung matag sa Diyos. Mahal, salamat sa inyong mga pulong, ang mga mawalandungan, mga paminaw na mga pagtago. Kinawyaw ko sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.